Yusek, good morning po Yusek. Hello Yusek, good morning. Hello, good morning, Manong Ted, at sa lahat na nakikinig sa'yo. Yes, Opo. Yusek. Good morning po. Sige. Thank you Okay. for being on the show, Yusek. Ito, diretso na po tayo agad. Nasa pahayagan po ngayon at kalat din sa social media. Ito pong urgent notice to the public na inilabas ng PhilHealth kung saan sinasabi po nila dito na hindi pa malinaw kung ano-anong impormasyon ang nakuha ng Medusa, pero meron silang sinabi dito na name, address, date of birth, sex, phone number, PhilHealth ID na may possibility na nalik po at nakuha nung mga hackers. Ano pong tugon nyo tungkol dito? Well, kung galing sa PhilHealth yan, tama naman yon. At in fact, mga 2 days ago, nakita natin yung parang ginawa ni Medusa na video blog. At may mga nakita nga tayong pictures, PhilHealth ID, at may nakita pa tayong mga payroll systems doon. Ano? So, yeah. I guess maganda rin yung ginawa ng PhilHealth. It is prudent na sabihin na rin sa publiko na may mga na-leak na information. Mm-mm. But then again, we would like to reiterate na of the many things na tinamaan sa kanila, kasama na yung ilang mga servers at ilang mga computers, sa analysis, kasama na rin sila sa analysis namin, yung mismong database ng lahat, kasi lahat tayo members ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare. Diba? Yun kasi intact yun hindi yun tinamaan ng ransom. So kung anumang data yung nag-leak, that is in some other computers or servers that they have na tinamaan. Oh, sir, medyo na-confuse po ako dun sa huling sinabi ninyo na may tinamaan at merong hindi tinamaan. So hindi ibig sabihin na pag PhilHealth member ka, kailangan kabahan ka na baka kasama ka sa mga nakuha nilang impormasyon. Tama po ba? Ganun po ba yung pagkakaintindi ko sa sinabi nyo? Yes. Mm. The PhilHealth database kasi has millions of people. Oo. Ilang porsyento po ng mga members ng PhilHealth ang nakuhanan ng ganitong klase po na kasensitibong impormasyon? Kasi doon po sa urgent notice to the public, sa ilalim po nun, may mga sinasabi din yung PhilHealth na i-monitor yung mga credit reports activity ng mga PhilHealth members. Yes, that is, like I said, that is a prudent way of informing the public. Regarding kung ilang percent ang PhilHealth members ang na-leak na data, we don't have that information, unfortunately. Other informations that are leaked aside po dito sa mga nabanggit na sa public notice na ito, meron pa po ba bukod dito? Ang nakita namin, there are thousands, hundreds of thousands of files that our reports, including some of our volunteer agents na nasa mga hacking groups, na meron ng advanced copy ng data na yan. Karamihan talaga rito office files. Mga memo, like I said, payroll, Ang majority talagang tinamaan ay mga empleyado ng PhilHealth. Okay. Pati yung kanilang mga GSIS numbers, etc. tinamaan. Siguro pinakamaganda dito ang tanong, una sa lahat, higit sa lahat, para maintindihan ng taong bayan. Sa ganito pong pangyayari, isang government-owned and controlled corporation na hack ng Medusa, humihingi ng ransom. Ano ang papel ng DICT? Ang DICT po ang nagpapatakbo ng National Computer Emergency Response Team. So, ang trabaho po namin dito ay technical advisors para masigurado na hindi siya naalam ng PhilHealth in this case kung ano yung mga best practices na gagawin nila at para i-guide sila through the different stages of the attack. Ang first attack kasi is a virus, na gumagapang. Ang second attack, ito na yung second attack. The second attack is a media a double extortion procedure kung saan ipuputok nila na may data sila para mapuwersa si PhilHealth na magbayad. Meron pang third stage of attack, ang tinatawag nating individual extortion. Kaya prudent na rin yung ginawa ng PhilHealth na i-advise lahat. Kasi just in case hawak din ng mga hackers yung iyong personal data, ikaw naman ngayon ang i-approach nila. So, yan talaga yung modus operandi ng isang ransomware criminal syndicate. So ngayon po sir, ano ang papel ng DICT sa pag-iimbestiga sa lalim po ng nakuhang informasyon at pananagutan kung meron man sa PhilHealth?
Sa investigasyon, wala. Nagbibigay lang kami technical support sa kanila. Kami nagbigay ng tools, kami rin yung nagbigay ng analysis sa mga logs. Kami ang nagsabi sa kanila kung saan pumasok yung virus at paano na ipiprevent yung future. Ma-attack sila in the future. But under us is our two other agencies na merong investigation powers. Yung Cybercrime Investigation Coordinating Center, which is an attached agency. Ayan, yan ang parang council including NBI and PNP na chaired ng aming secretary, si Secretary Ivan Jaloy. At syempre yung NPC, National Privacy Commission, which is also an attached agency of the ICT. Yung dalawang yon, meron silang powers to investigate, especially NPC, regulatory body yun. So dito po, sa kanila na po ito hong pagprueba kung meron pong pagkakamali, pagkukulang ang IT department ng PhilHealth. Mas NPC. Siguro mas maganda, Ted, na nabanggitin ko na ang talagang mag-iimbestiga kasi may leak na may data leak, ay National Privacy Commission. Siyempre, ang paghahabol sa mga kriminal at kung sakasakaling may kinalaman din yung internal employees, ano na yan, we will leave that to the NBI through the CICC. Sige po. So kung ang DICT po ay kumbaga tagapayo at consultant ng PhilHealth, di ba? Sa mga IT matters, ito ho bang sinasabi na nag-expire yung antivirus software po, subscription ng PhilHealth ay pagkukulang din ng tagapayo perhaps sa PhilHealth? Hindi naman. Siguro, no. Kasi we respond to the incident. Now, yung nag-expire na antivirus, that is something perhaps that PhilHealth can explain. In our case kasi, kaya nga National Computer Emergency Response Team. Actually, sa buong mundo may ganyan. Ang response, kami ay na-contact lang naman nung Friday nung tinamahan sila ng ransomware. So, yun ang ginawa namin. In-analyze namin, sinabi namin, pumasok yan So, siguraduhin niyo na ayos yan. Kami rin yung nag-advise actually na patayin yung online system para hindi gumapang at lumaki yung problema. So, hindi nyo alam na nag-expire na pala yung antivirus nila? Yes, Ted. Categorically, hindi namin alam na nag-expire ang kanilang, hindi nga lang antivirus, yung kanilang defense mechanism. Hindi lang yung kanilang, pati yung defense mechanism, kumbaga yung kanilang firewall, parang ganun. Correct. Okay, so pag ba ganun, Yusek, ano ho yun? Kanino hong, not to find fault, but I mean, this is really of national interest, kapag ho ganun, sino nagkulang doon? Mismo na hong ahensya? I would say na yes, it is always the accountability and responsibility of the agency. Sige, go ahead. Yes. Kasi sila yung bumibili. Sila rin ang nakakaalam ng ano yung mga pangangailangan nila. Kung kailan mag-e-expire, Sir, kahapon nakausap nga po namin ang tagapagsalita ng PhilHealth. Natanong po namin sa kanya kung may third party na hinahire ang PhilHealth for their cybersecurity na pangangailangan sa ahensya. At nagsabi rin sila na yes, mayroon. So, kayo po bilang nasabi nyo kanina na tagapayo ng PhilHealth, chinek nyo rin po ba kung may parang magpapalit ba ng cybersecurity firm etong PhilHealth? Paano po yung ganun? No, let me clarify. The answer is yes. But when I said that that particular defense mechanism expired, kasama rin yung kanilang outsourced provider. So just to be transparent to the public, at the time of the attack, even their outsourced provider was not what do you call that? Was not in contract. Wala sa kontrata. Pero ngayon yata na-renew na nila. At nagkataon din naman, nakasama rin namin itong mga ito. By the way, kasama rin sa response, may mga dalawang private companies kami kasama rin na tumutulong ng libre. Oo. So you mean to say, sir, kasama rin naman namin yung kumpanyang sinasabi nila. Oo. Nung nangyari po itong attack na ito, tapos na yung kontrata ng PhilHealth doon sa third-party cybersecurity firm na hinahire nila. Tama? Ang alam ko, yes. Yes, that is correct. Sige. So ngayon po, sir, moving forward, itong leksyon sa PhilHealth bilang taga-advise po ng gobyerno ng mga usapin po,
ng cybersecurity sa government agencies, ano pong gagawin nyo? So naglabas na kami ng advisory tungkol sa Medusa ransomware kasi maraming klase ng ransomware. Pero yung Medusa talaga yung medyo complicated and medyo organized. Ano? They have an international in fact, they even have a media bureau. Tapos yes, ganun sila ka-organized. No? Mapapansin nyo, ang bilis silang gumawa ng mga videos and then meron silang channels na mga websites, both dark at saka surface web, kung saan dinidisseminate nila information. So this is a very organized group. So naglabas na kami advisory. Pangalawa, pinapaalalahanan din namin yung mga government agencies. Siguro, i-expand namin yung tabletop exercises. Meron kasi tayong national tabletop exercises ng mga national government agencies, which we perform quarterly. Number 3, meron kaming ino-offer din sa PhilHealth, at hindi lang sa PhilHealth, sa lahat ng mga national government agencies, na mga defense mechanisms na i-deploy namin sa kanila. Tapos makikita nila, kasama na rin ang aming National Computer Emergency Response Team kung merong attack na nangyayari. So, I guess, ang gusto ko sabihin ay, ito ay patong-patong na defense mechanism. Merong procedural, merong technical, at meron ding organizational. Ano? In fact, yung National Cybersecurity Plan na pinupush namin at merong consensus na rin lahat ng government agencies nasa table ni Presidente for we hope that he issues a memorandum circular endorsing it para lahat ng government agencies sumunod. Opo. Yung nga po, napaka-importante po nitong inyong informasyon na inyo pong sinasabi ngayon. Kumbaga, pinaghahandaan na po ninyo ito at kailangan po ng approval ng Presidente para po lahat nga ay sumunod, no, lahat ng government agencies. Sir, saan nakabase ang Medusa? It is a loose group. Pag sinabing loose group, nakikita lang sila sa isang channel. Parang, alimbawa, Tor channel. Actually, hindi alimbawa, doon sila nakikita, So, parang group sila na kahit saan, kahit sila, hindi sila magkakilala, actually. So, they only know themselves by aliases. And then they operate like that. That said, makikita namin doon sa mga command and control IP addresses na nakaramihan sa, nakikita namin yung command and control nasa iyo. Opo. At ito ho, sir, ang payment ng ransom nito, Bitcoin. That is correct. At ito ganito ka-organized. Hindi yan tatanggap na makipag-usap ka sa ibang chat. Hindi. Halimbawa, Viber, hindi yan babayad. Mag-uusap lang talaga kayo sa Tor channel. Okay, Ganun sige. sila kagaling. Sir, anong mga bansa na, sorry dahil di ako masyadong aware dito sa Medusa Group, ang nahack na nitong Medusa? Marami na. US, Cyprus, Venezuela, Argentina, marami sa Latin America, marami rin sa Europe. Pinakamarami sa Asia kasi tayo, tinamaan na rin ang, if I'm not mistaken, Thailand, pero private companies. Marami-rami na silang, actually pag pumasok kayo sa blog nila sa dark web, hindi lang si PhilHealth, makikita nyo ang daming mga kumpanya doon na sinisingil nila. Pero meron na ho ba nagbabayad sa kanila? I cannot answer that. Sa alam ko sa Pilipinas, wala pang nagbabayad sa kanila. Okay, sige po. So, Yusek, thank you for the information. Ito ay napakalaking tulong po sa amin, no? Para ho namin maunawaan ang ginagawa ng DICT. And of course, kung ano ho ba ang dapat natin paghandaan din sa mga nakikinig ngayon, mga korporasyon, mga kumpanya, and government offices dito nga po ngayon sa modernong teknolohiya na ginagamit po sa masamang pamamaraan po, Yusek. Maraming salamat po. Mabuhay po. Thank you. Si Yusek Jeffrey Ian D. ng DICT. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.